Walang nakakakilala sa ilang Chinong nabigyan umano ng peking birth certificates sa Davao del Sur nang puntahan ng GMA Regional TV sa sinasabing address nila. Suspendido naman ang civil register na pumirma umano sa mga dinoktor na pagkakakilanlan. Nakatutok si Darlene Kai. Wala sa Santa Cruz, Davao del Sur ang mga inisyuhan ng local civil registry nito ng mga dinoktor na birth certificate mula 2018 hanggang 2019. Base yan sa investigasyon ng NBI Davao Region. Lumabas ding gawa-gawang pangalang Tunog Pilipino ang ipinagamit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese nationals. Inaisa-isa natin. Sobrang hirap po kasi ang mga nakalagay dito Filipino name, ang mga may-ari Chinese. Mahirap patunton, mostly in Luzon, not here in Davao. Ang mga kumuha ng dinoktor na birth certificate, iniuugnay sa mga nauna ng nahuling nagtatrabaho sa mga illegal na Pogo Hub. Marami na akong na-encounter na ganito din mga pangyayari sa Pampanga nung na-assign ako. Mostly na mga nahuhuli natin dito sa Davao del Sur ginagawa. Sinuspindi na ng munisipyo ang nag-iisang civil registrar nito na nakapirma sa mga birth certificate. May sarili itong investigasyon pero nakikipagtulungan na rin sa mga otoridad. Inihahanda na rin daw ng NBI ang kasong isasampa laban sa registrar. Pinuntahan din ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang barangay na ayon sa NBI ay address ng dalawa sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Pero di sila kilala ng barangay. Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Hinala ng NBI, marami pa ang ganitong pamimeke at maaari umanong pareho sa hawak na Filipino birth certificate ni Bamban Mayor Alice Go na ayon sa NBI ay si Go Waping. Yung sinasabi nating 200 na birth certificate na mga falsifikado 2018 to 2019. So meron pang pababa ng 2018, meron pa ding pataas hanggang 2024. Para sa NBI at sa Bureau of Immigration, malinaw itong banta sa national security dahil maaaring magamit ang peking identity sa krimen. Sang-ayon dyan ng Bureau of Immigration. Nawawala ang foreign national sa purview ng immigration kung siya po ay nagpanggap na Pilipino. Yung mga dokumentong ito ay maaaring magamit sa iba't ibang uri ng panluloko. Ang investigasyon naman ng Philippine Statistics Authority maaaring abutin daw ng 1 hanggang 2 buwan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.